Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Miyerkules, July 8, 2026. Akong inyo tagbalita Hope Tarichante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Ginaligar pagplanted sang Shabu sang Molo Police Station sa ila mga operasyon pag-aimbestigahan sang PRO6. Focus crime sa Negros Island Region nagnubo sang kapin 45% sang Hunyo 2026. Top 6 regional most wanted person nadakpan sa Aklan. Capiz Provincial Police Office may bag-o na nga pinuno. Blood donation drive sang CDRRMO hiwaton sa Huwebes, Hulyo 9. Iloilo 2nd District Representative Cathy Goriseta nagalaom nga maaprubahan ang duha ka bill nga iya ginaduso sa Kongreso. Mga backyard hog racer sa Negros Occidental nagtipon para pabaskugon ang industriya sang pagsagod sang baboy. 31 ka stall nagpasakop sa kadiwa ng Pangulo sa San Jose de Buenavista. Kag konstruksyon sang bago nga multipurpose building para sa Capiz PNP na humana sang DPWH. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:07 sa aga. Radyo Pilipinas News. Kag sa detalye na sa mga balita. Radyo Pilipinas News. Ginmandoan ni Police Regional Office 6 Director General or Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang Regional Investigation and Detective Management Division nga maghiwat sa investigasyon na tuhoy sa anonymous letter nga nagalapta sa social media nga ginaaligar nagapang-planted sang ebidensya ang Molo Police Station sa ila mga operasyon. Suno kay Tuanyo dapat matulid ang kamatuoran sa mga aligasyon nga nagagwa sa social media. Ginpasiguro sa PRO6 nga tanan nila nga tikang ang magabase sa established facts, layi kag resulta sang himuon nga investigasyon. Komitido ang PRO6 sa pagduso sang transparency, accountability kag professionalism. Radyo Pilipinas News.
Naglabot naman sa 44.94% ang pagnubo sa focus crimes sa Negros Island Region. Ini ang base sa datos sa Police Regional Office Negros Island Region sang tinalikdan nga Hunyo 2026. Sa focus crimes nga na-monitor, nagnubo sang 5% ang murder. Homicide nagnubo sang 71.4%, physical injury nagnubo sang 88.89%, robbery nagnubo sang 16.67%, kag theft nagnubo sang 25%. Sunod sa PRO-NIR Director Police Brigadier General Romano Cardinio, ang pagnubo sang crime incidents nagapakita sang positibo nga impact sang Safe NIR program. Inibangod sang mabaskog nga partnership sang kapulisan sa komunidad nga ginalakipan sang proactive, responsive kag intelligence-driven policing. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, nadakpan ang top 6 regional most wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sa mga operatiba sa sitio Dalang Nan, Barangay Uyang, Libakaw, Aklan. Ang suspect ginkilala nga si alias Jojo, 33 anyos, kag nagapangatubang sang kaso nga murder. Suno sa kapulisan, ang ginpanaguan sang suspect isa ka geographically isolated and disadvantaged area o konjida sa diin yara ini sa 30 kilometro ang kalayoon sa Banwa, kag nakalabot ka lang sa lokasyon paagi sa paglakat. Ang operasyon ginpangunahan sang Libakaw Municipal Police Station upod ang Madalag Municipal Police Station kag Regional Intelligence Unit Provincial Intelligence Team Aklan. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, ang madinalagon nga operasyon nagapamatuod nga wala sang lugar ang tuman kalayo agod nga mapatuman ang kasuguan kag maaresto ang mga wanted person sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbiya na bilang hepe sang Capiz Provincial Police Office si Police Colonel Albert Tapulaw kasunod sang ginhiwat nga turnover ceremony. Buslan si Tapulaw ni CPPO Officer in Charge Police Colonel David Kachumbo Jr. Si Kachumbo nagikan sa Police Regional Office 6 kung sa diin nagserbe siya bilang Officer in Charge sa Regional Information and Communications Technology Management Division. Nangin Deputy City Director for Operations man siya sa Bacolod City Police Office antes ginsaylo sa Capiz. Ginabi-abi naman ni Governor Castro si Kachumbo sa iya bag-o nga katungdanan sa probinsya sang Capiz kag ginpasalig ang iya suporta sa tanan nga inisyatibo sang iya pagpamuno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang declogging sa mga nagapanguna nga waterways nagapadayon suno sa DPWH. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sige-sige ang pagpatigayon sang declogging operation sa Department of Public Works and Highways Western Visayas sa mga nagapanguna nga waterways, drainage system kag mga suba sa rehiyon kabahin sang Oplan kontra baha. Ang tika nga kabahin sa mga pagpanghanda karon nga tigululan sa diin prioridad sang declogging ang mga drainage system kag alagyan sang tubig para malikuan o kumapag-anaga na problema sa pagbaha. Sa datos sang DPWH Region 6, lakip sa mga accomplishments rate ang declogging sang drainage nga mayara sing 99.71% nga rating sa area naman sang Iloilo Batiano River yara na sa 96.76% kag sa Tigom River Conticod La Paz mayara sang 64.90%. Ang Oplan kontrabaha declogging operation ang mayor nga inisyatibo sang gobyerno para maproteksyonan ang mga komunidad sa pagbaha santo man sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Coffee Fest 2026 si Waton Subong nga semana si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Tuwaton sa bunga simana ang Iloilo Coffee Fest 2026 sa Iloilo Convention Center. Ang festival ginalauman nga pagabuylugan sang mga mangunguma sang kape, processors, negosyante, barista, estudyante, industry stakeholders, kag iban pang nga coffee enthusiast. Lakip sa mga aktibidad ang Eskwela Kape sa Hulyo 9 sa diin hiwaton ang serya sang klase tuhoy sa kape kag paglunsar sang Kapeta Iloilo Web App. Sa Hulyo 10, hiwaton ang Istorya Kape nga ginalkipan sang Coffee Forum angod sa potensyal sang libre ka sa Iloilo, business matching upod ang mga Ilonggo coffee producer kag ang coffee appreciation activities. Samtang sa Hulyo 11, hiwaton ang Hampang Kape nga ginalakipan sang latte art throwdown, brewdown competition kag inter-school coffee competition. Pinaagi sa sining nga mga aktibidad, ginalauman nga mas magasanyog pa ang industriya sang lokal nga kape sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Blood donation drives ang CDRRMO hiwaton sa Webes, July 9. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agod badugangan pang supply sang dugo o kinanglanon, agod makasugpon sang kabuhi sang isa ka pasyente, ginaingganyo gid sang Iloilo City Government kag CDRRMO ang mga pumuluyo sa pagdonar sang dugo. Isa ka blood donation drive ang hiwaton sa Webes, July 9 sa Gaisano ICC Food Court, Kabuilog ang Western Visayas Medical Center Regional Blood Bank. Suno kay Dr. Al Jason Chin, head ng WVMC Blood Bank, may mga tinion nga nagagamay ang blood supply bangod sa pagtaas ng numero sa mga nagakinahanglan kasubong sa mga nagadialysis, manugbata nga iloy, kag mga pasyente sa vehicular accident kag iban pa, gani ilagi ginahinyo ang bulig sang tagsa ka LGU. Lakip sa basic requirements sa isa ka blood donor, so na naman kay Dr. Mark Anthony Planto, Donor Recruitment Officer sa WVMC Blood Bank, dapat nag-edad sa 18 to 65 anyos. Pwede ang 16 anyos nga minor de edad apang kinahanglan nga may parental consent. May maayo nga panglawason, nakatulog sang 8 ka oras, wala nakapatato kag body piercing sa sulod sang isa ka tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1.5 million pesos nga spare parts kag vulcanizing project sang dole para sa driver sa Kabatuan. Nangin positibo ang implementasyon si intern Michael Johnson de la Cruz sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Smooth kung maayo ang operasyon sa masobra 1 milyon ka pesos nga livelihood project sa Department of Labor and Employment para sa mga transport workers sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Ini matapos ang 1 ka bulan nga operasyon sa masobra 1.5 million nga spare parts retailing kag vulcanizing shop project nga gin-turnover sang nagligad nga Mayo 29. Ginpayag sang Dole Region 6 nga yara sa 52 ka drivers halin sa Kabatuan Federation of Transport Association kag Local Toda ang nakabenepisyo sa sining programa agud maghatag sa ila sang dugang nga palangitan-an. Suno kay Dole Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr., ini ang nagasanto sa direktiba ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na mabuligan ang pangabuhi sa mga vulnerable kag marginalized workers sa kabilugan sang probinsya. Nagpasalamat man si Kabatuan Mayor Elizalde Pueyo sa Dole sa pagdala sining proyekto nga dako ang mabulig sa pamilya sang mga tricycle kag transport drivers sa ila nga banwa. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo 2nd District Representative Cathy Goreseta nagalaom nga maaprubahan ang 2 ka bill nga iya ginduso sa Kongreso. Nagabalik si intern Michael Johnson de la Cruz para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara na subong sa committee level sang Kongreso ang bill tuhoy sa maathag nga food labeling kag food regulations sang salt kag sugar content nga ginabaligya sa merkado. Suno kay Iloilo 2nd District Representative Dr. Catherine Joyce Goreseta, gusto niya nga makita gid sang publiko ang gusto nga unod kag ingredients sang ila ginabakal, partikular na ang kalamay kag asin.
Pahayag sang opisyal, dako ang kahigayonan nga magdala sang risgo kag balatian sa lawas sang tawo ang sobra nga pagkaon sang maasin o kung matamis lakip na ang hypertension kag diabetes. Duga nga pahayag ni Gorseta nga prioridad man sang sining bill nga amligan ang kabataan nga mas nanamian sa mga hindi healthy na pagkaon kag produkto sa merkado. Kung maaprubahan, ang Food and Drug Administration kaupod ang Department of Health ang magapanguna sa pagmonitor kag magapatuman sinitubtob sa mga LGU. Ginsiguro man niya nga padayon nila nga iga-promote ang mga pagkaon nga masustansya para sa ikaayong lawas ang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 31 ka stall ang nagpasakop sa nagapadayon nga kadiwa ng Pangulo sa Tiripunan Business Center sa San Jose de Buenavista Business Park sa Antique. Nagsugod ang kadiwa ng Pangulo sang July 6 kag magalawig tubtob sa Biyernes, July 10. Ginhingyo naman ni Governor Paulo Javier ang publiko nga suportahan ang mga local producers. Pahayag niya ang kada produkto nga ginabakal sa kadiwa makabulig sa mga mangunguma, mangingisda kag mga magagmay nga negosyante nga mapataas ang ilang nga kita. Lakip sa mga nakadisplay sa KNP, mga preska nga utan kag prutas, itlog, isda kag iban pa nga produkto kaangay sang banig kag mga bamboo products. Suno sa Kapitolyo ang programa nagahatag access sa mga konsumidor sang barato nga produkto gikan mismo sa mga mangunguma kag MSME. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 681 ka senior citizen sa Bacolod City na serbisyohan sa una nga semana nga pag-operate sang Senior Citizen Center. Si JP Hervas sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagdangat sa halos 700 ka senior citizen sa Bacolod City ang naalagaran sa una nga semana nga pag-operate sang bagong bukas nga Senior Citizen Center sang syudad sang Bacolod. Suno sa Bacolod City Government, humalin sang Hunyo 29 tubtob Hulyo 3, may 681 ka senior citizen ang nakabenepisyo sang nagkalain-lain nga mga serbisyo sang nasambit nga sentro. Ini ginalakipan sang medical, dental, opto, pneumonia vaccination kag yakap registration sa bulig sang City Health Office. Mga magagawad sang ID, booklet, social pension kag ladderized application sang OSCA, pati na sang medical kag burial assistance. Ang Senior Citizen Center isa ka flagship project ni Mayor Greg Sataya nga nagatuyo nga mas mapahapos kag mas mapalapit ang paghatag serbisyo para sa mga senior citizen pinaagi sa pagbisita sa isa lang ka lugar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga backyard hog racers sa Negros Occidental nagtipon para pabaskugon ang industriya sang pagsagod sang baboy. Si JP Hervas sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagtipon ang mga backyard kag semi-commercial hog racers, mga tiglawa sa mga ahensya sa gobyerno kag mga stakeholders sang livestock industry sa Negros Occidental para sa Backyard Hog Racers Conference. Ginistoryahan sa aktibidad ang mga ipatuman nga estratehiya kag tikang agud mapabaskog pa ang industriya sang hog racing sa Negros Occidental. Lakip sa mga naging aktibidad ang orientasyon kag presentasyon nahanungod sa biosecurity measures, paglikaw kag pagkontrol sa mabalatian sa kasapatan kag responsable nga pagdumala kag pagatipan sang baboy. Ginatagan man sang dugang nga teknikal nga ihibalo ang mga partisipante agud mapauswag ang ilang mga pamaagi sa pagdumala sang ilang mga babuyan. Nagpanagtag man ang DANIR National Livestock Program sang mga disinfectant sa mga partisipante agud suportahan ang epektibo nga pagpatuman sang biosecurity measure sa tagsa ka babuyan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Samtang konstruksyon sang bagong nga multi-purpose building para sa Capiz PNP na humanasang DPWH. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas Report. Natigayon na nga mahuman sa Department of Public Works and Highways, Capiz, First District Engineering Office, ang pagpatukod sa two-story multipurpose building sa Camp Teodoro C. Apil, Barangay Lano, Troa City, Capiz para sa Capiz Provincial Police Office. Ang proyekto ang ginpunduhan sa kapin 8.8 million pesos ang ginalakipan sang 3 quarter sa ground floor. May kumpleto nga pasilidad kaangay isang toilet kag shower room, porch, footwalk, ramp kag living area. Sa second floor naman hamtang ang terrace, maligwa nga conference hall nga sarang magamit sa training, meetings kag community activities. Suno sa DPWH, pagi sa bag-o nga building, mas mangin masulhay ang pagpatigayon sa mga aktibidad sang kapulisan kag ilang mga kliyente kabahin man sa pagpabakod sang kampanya sa peace and order sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag para naman sa mga balita sa gwa sang Western Visayas, pagnubo sang presyo sang gatong nakabulig sa paghinay sang inflation. Si Frenchie Banyas sa report. Radyo Pilipinas Report. Positibo ang Department of Economy, Planning and Development nga magapadayon ng pag-ayos sang pangkalibutan nga sitwasyon sa tunga sang mga kabudlayan. Ini ang ginanunsyo ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan matapos ang report sang Philippine Statistics Authority nga nagapakita sang paghinay sang inflation sa 6.4% sa bulan sang Hunyo halin sa 6.8% sang Mayo. Suno kay Balisacan, dako ang bulig sang pagnubo sang presyo sang gatong kag ang mga tikang sang gobyerno sa pagpasiguro sang supply sang pagkaon. Base sa report sang PSA, ang nagapanguna nga rason sa pagnubo sang inflation amo ang mas mahinay nga pagsaka sang pamasahe kag presyo sang gatong bangod sa paghagan-hagan sang tensyon sa Gulf region. Naghinay man ang pagsaka sang presyo sang pagkaon kag non-alcoholic drinks nga nagalabot sa 5.2% sa Hunyo kung ipaanggid sa 5.7% sang Mayo. Nagahatag ini sang dako nga kasulhay sa mga Pilipino, ilabi na sa mga kabus. Bangod nagakahulugan ini nga mas makaigo ang ila budget sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Sa karon, ginapatuman na sang gobyerno ang El Nino Food Security Action Plan nga nagatuyo nga palig-unon ang kahandaan sang pungsod sa nagabaylo-baylo nga klima. Siguraduhon ang nagakaigo nga pagkaon, panubuon ang pierde sang mga mangunguma kag mangingisda kag magahatag sang mas barato nga pagkaon sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag inflation naghina sa bulan sang Hunyo. Si Realin May Cordero sa report. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang pag-eksperyensya sang paghinay sang inflation ng Pilipinas sa bulan sang Hunyo. Suno kay Philippine Statistics Authority Chief kag National Statistician Claire Dennis Mapa, nagdubo sa 6.4% ang inflation halin sa 6.8% sang Mayo. Patas ini sa 4.8% nga average inflation halin sang Enero tubtub Hunyo, kag santo sa forecast range sang Bangko Sentral ng Pilipinas na 6 hasta 7%. Bangod ini sa mahinay nga inflation sa transportasyon, partikular sa gasolina kag diesel. Dugang mandiri ang pagkaon kaupo ng baboy, bugas kag bangros. Naghinay man ang inflation sang itlog kag kalamay sang nanligad nga Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:28 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaupod si Vermore Aventura kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.